Ang problema sa panonood ng mga Korean novela ay bukod sa nakukuha niya yung malaking chunk ng oras ko, nai-insecure ako lalo sa itsura ko. I wanted to look like them, thinking na one day I will also find my oppa. Once I was in a relationship, sa early days ng pagsisimula kong manood ng Korean novelas. Nako-compare ko yung partner ko sa mga napapanood ko. At dahil doon lagi kaming nagtatalo. Hanggang sa yung araw-araw naming pag-aaway for the things that he can't do to me. Nauwi kami sa hiwalayan. I wanted to have a life like the ones na napapanood ko. Sa sobrang kakanood ko, I think closer pa ako sa karakter ng mga sinusuportahan ko kesa sa mga tao sa paligid ko. I know I have a problem trying to compare a fictional film to my reality. Ako si Audrey and I am so detached to reality. Audrey, if there's one thing I know dito sa situation mo, one good thing is that at least you do acknowledge yung fact na meron kang problem. Kasi my love, we can all live in our fantasies of one day finding someone na parang yung pinapanood natin, kung gaano sila katikas, kung gaano sila ka-loving, kung gaano sila ka-gentleman, kung gaano kaganda yung love story nila na parang, alam mo yun, hinugot from a Korean novela itself. We can all live in a fantasy like that. But kaya nga siya fiction for a reason. Diba? Those are just stories. And the fact na alam mo yun, meron pang pag-asa for you to not change who you are, not change what you like and what makes you happy, but to adjust to your reality. You don't even need to change anything in you. If you love dressing like a Koreana, if you love saying oppa, o diba kung gusto mo yung language nila, kung naging mahilig ka na din sa mga kinakain nila, yung mga bibimbap, yung mga tawag dito, yung mga rice cakes, kung tawagin nila, hindi ko alam yung tawag. Tteokbokki, yon. Kung mahilig ka doon sa mga cuisine nila, wala namang problema doon eh. I mean, a lot of people dito sa Pilipinas are kinda into the Korean cuisine na rin naman. But siguro my love, the only thing that you have to adjust is your expectations of people. What we watch in films, no matter if that is a Korean novela, an American series from Netflix, even nga yung mga Hispanic before na mga pinapanood natin, alam naman natin na there is a limitation to what we see on television and into reality. That those were tailored para, alam nyo yun, para i-capture yung attention ng tao. Those lines, those scenarios, yung backstory ng mga characters doon, tailored fit sila to audience liking. Kung ano yung makaka-capture ng attention natin. And I'm sure you know that. You don't have to change anything in you. You just have to adjust your expectations that people that lives in reality can act the same way as nakikita mo sa mga napapanood mo, my love. One day, a guy will walk into your life that will accept how drawn you are sa mga Korean novela. One day, a guy will walk into your life that will understand yung certain fandom na or pagka-fanatic mo sa Korean pop culture. Pero, wag kang mag-expect na all the time they will understand you. Again, being in a relationship is a two-way street. In any relationship, that is. Yan man ay romantic relationship, mapa-friends, mapa-family, it's always gonna be give and take. Kung gusto mong intindihin kanila, kung gusto mong unawain kanila, kung gusto mong tanggapin kanila, then you have to do the same thing to the other side. You don't want to feel lonely and detached sa reality, then my love, diba, parang start reaching across or
Or ang dami naman din talaga mga community, my love, that are into K-pops. O, diba? Kung yan talaga ang bet mo, maraming community na into K-pops and you can join one of them to develop yourself. O, diba? Develop mo yung self-esteem mo, develop mo yung pagiging sociable mo. O, diba? Maraming makakatulong sa'yo, but you have to help yourself as well. You have to start at home. O, diba? Kung talagang nag-enjoy ka watching those films, feeling mo nakakakilig sila, nakakadraw sila ng attention, and hindi naman lahat ng mga Korean novela ay pangkilig lang. Diba? May mga family-oriented Korean novelas din naman. If you want to reach out to your family, o diba, reach out sa mga parents mo, sa mga kapatid mo, try to invite them to watch with you. O, diba? Malay mo, at the end of the day, 3 na kayong nanunood or isang buong pamilya na kayong nanunood. Who knows? All you have to do is put out an effort for them to understand you. Kasi kung ikaw lang yung mag-enjoy sa sarili mong mundo, sasara mo yung pintuan and you won't let anyone in because you think they are not as good as yung mga napapanood mo, or they are not good enough in comparison sa mga napapanood mo, then that's on you. You have to give them a chance. They might not be like yung mga taong napapanood mo. They might not be like those characters na iniidolo mo, but they are better than that. They can be better than that. Because those people na napapanood mo, yung pamilya nila doon, yung partners nila doon, yung friends nila doon, stay in the film. Stays there. Pero in reality, you have your own. Someone you can actually touch. Someone you can actually talk to in a language both of you can understand. So my love, it's not bad if heavy ka sa mga ganyang klaseng panunod. Kasi I do binge watch as well. O diba, nag-binge watch din tayo as well. Na-addict din tayo sa mga ganyan na films. But if merong mga tao sa paligid ko that are not as into it as I am, I find my time to enjoy it on my own. Pero I do spend time with them. If I cannot convince them to join me, i-enjoy yung film with me, humahanap ako ng bagay na ma-enjoy namin together without judgment, na malayo siya sa karakter na napapanood ko. You have to stop doing that to yourself. Or else, katulad ng mga villains dyan sa mga napapanood mo, I'm sure there's one in which yung story, yung villain na detached sa mga taong tunay na nagkikare sa kanila, tunay na nagmamahal sa kanila, talagang tunay na nagbibigay sa kanila ng halaga, ends up being alone. So you don't want to be like that villain. So Audrey, I suggest, so 'di ba, mag-reach out ka sa mga tao sa paligid mo. O 'di ba, wag tayong magkulong or magpakulong sa mundo na fictional, sa mundo na only exist in our head. Sa mundo na alam naman nating hindi kailanman magiging realidad. Kasi tayo din yung malulungkot at the end of the day. Tayo din yung magsasuffer. And never ever doubt how you look, or if you are worthy, if you are beautiful, just because you are imperfect or not like yung mga napapanood mo at iniidolo mo. I mean, they have their own definition of beauty. You have yours. Kaya laging-lagi mong iisipin, those in practicality speaking, those artists, alagang derma yan. O diba, alagang derma yan. I'm sure kahit papaano nagpatangos na ng ilong yan. Yung skin nila, of course, araw-araw siguro o gabi-gabi dinederma yan. On a certain diet yung mga yan. Yung buhok nilang ang gaganda tignan. Syempre, treated yan ng salon. O diba, naka-makeup sila, my love. Nakapustura sila kasi may stylist sila. So, diba, parang kung iisipin mo on a normal day, here in the Philippines, kung hindi naman ikaw celebrity, A-lister, kung parang tayo, mga normal na mamamayan lang tayo, diba, yung itsura nila, the reason as to why it's like that, kasi yun yung bread and butter nila. You have your own. Polish that and you will see how beautiful you are. Claro? Claro.
Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Baconer Secret Files. Aksidenteng naputukan ako ng lalaking hindi ko naman jowa. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Luisa. At ito, ang aking SPG, as in Super Baconer Secret File. Nangyari ito sa akin last year, 2024. Nagkaroon kami ng pagtatalo ng boyfriend ko na itago natin sa pangalang Samson. Nag-away kami ni Samson dahil napansin kong nagiging close siya sa katrabaho niyang babae. Oo, DJ Rocky. Nagseselos ako. Alam ko, hindi ako dapat magselos kung wala namang kaduda-duda sa mga kilos ni Samson at noong babaeng kaopisina niya. Pero iba ang pakiramdam ko. Yung closeness na meron sila, hindi pang magkaibigan lang. Parang hinggit pa ron. Kaya kinumpronta ko si Samson. At nauwi ang lahat sa matinding away. That time, sinugod ko si Samson sa bahay nila. At nang hindi na naging maganda ang usapan namin, umalis ako. Nagtangka akong hihiwalayan na lang si Samson kung hindi siya magpapakatino. Lubayan na lang niya yung babaeng kaopisina niya. At yun na nga, walang linaw ang naging usapan namin. Kaya sa pag-alis ko, nag-emote na lang ako doon sa may open parking space sa isang mall. Wala masyadong tao at mga sasakyan. Kaya ibinuhos ko roon lahat ng emosyon ko. Galit, inis, at pagkadismaya. Saktong-sakto, habang busy ako sa kaka-emote, ay may narinig akong putok. Oo, DJ Rocky, putok! Putok ng baril. Ang hindi ko lang namalayan ay yung bala na pumutok na iyon, tumama na pala sa binti ko. Diyos ko, may tama ako. Pagkatapos, may isang gwapong lalaki ang biglang tumakbo papalapit sa akin.
Humihingi ng tawad. Hindi raw niya sinasadyang maputukan ako. Aksidente lang daw dahil inaayos niya yung baril niya. That time, wala akong ibang naiisip, kundi titigan lang yung lalaking nakaputok sa akin. Kasi ang guwapo niya, mas guwapo siya kay Samson. Pagkatapos, sabi niya, dadalhin niya ako sa pinakamalapit na pagamutan para mapagamot ko yung tumamang bala sa binti ko. Hiniling niya sa akin na wag na raw akong magsampa ng kaso sa kanya. Pumayag naman ako, DJ Rocky. Buti, hindi ulo o tiyan o dibdib o mukha ko ang tinamaan. Kaya sabi ko, okay lang. Hindi na ako magsasampa ng kaso. At ayun, nagpunta kami sa isang ospital na malapit lang doon sa mall. Sinagot niya ang pagpapagamot sa sugat ko sa ER ng ospital. At kahit mukhang okay na ako pagkatapos kong magamot, panay pa rin ang hingi niya ng sorry. Hindi raw niya talaga sinasadya ang nangyari. Emosyonal din siya kasi nalaman niyang naglolo ko rin sa kanya ang girlfriend niya. Gusto raw niyang maghiganti doon sa girlfriend niya at sa kalaguyo nito. Pero noong aksidente niya akong maputukan, biglang nag-iba ang takbo ng utak niya. Hindi na raw siya maghihiganti. Sabi ko naman sa kanya, parehas pala tayong naloko eh. Ako rin kasi. Sabi ko, parang harap-harapan akong niloloko ng boyfriend ko. Sobrang close na kasi yun sa office mate niyang babae. Ayoko sanang magselos. Kaso, iba na yung tinginan at samahan nila. Kaya ayun, tinakot kong hihiwalayan ko siya. Lahat yun, naikwento ko sa lalaking nakabaril sa akin. Nagpakilala naman siya sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Polo. Niyaya ako ni Polo na kumain na lang sa labas. Libre na lang daw niya. Pandagdag sa areglo sa hindi niya sinasadyang pagkakabaril sa akin. Pumayag ako at wala akong nakikitang kahina-hinala sa kanya. At oo, dala na rin sa inis ko kay Samson. Sumama ako kay Polo. Kumain kami sa isang restaurant. Inaalalayan pa nga niya ako eh. Kasi masakit pa rin ng konti yung binti ko. Pero in fairness, ang sarap ng mga pagkain sa resto na pinagdalhan niya sa akin. Nabusog ako. Pero ang hindi ko inaasahan, DJ Rocky, ay mukhang na-fall ako kay Polo. Parang nakita ko kay Polo ang mga nakita ko kay Samson. At maging yung kulang kay Samson, nakita ko rin sa kanya. Parang 100%. Siya na ang hinahanap ko. Kaya sabi ko kay Polo, tutal parehas tayong nasaktan sa mga karelasyon natin. What if subukan natin ang isa't isa? Magtulungan kaming mag-move on. Sabi ko, siya tinraidor ng jowa niya at ako naman, oo, hindi pa kami break ni Samson, pero plano kong tuluyan na siyang hiwalayan. Subukan lang muna namin. Kaya nauwi ang usapan namin sa isang mainit na bakbakan sa isang hotel. Masakit pa rin ang binti ko pero hindi na ako nag-inarte. Nagpakaldag ako kay Polo. Oo, DJ Rocky. Nagpakaldag ako kay Polo dahil total guwapo naman siya. At parehas kaming sawi sa pag-ibig. Hanggang sa nakita ko ang katawan niyang sobrang yummy. Pawis na pawis. Ako naman naipakita ko kay Polo ang dalawang bundok na agad-agad niyang pinuntahan sa tuktok. At sa sobrang sarap ng kanyang pag-akyat, ay bigla na lamang siyang bumaba.
at gumamit siya ng kanyang makapangyarihang dila. At ang makapangyarihang dila niya ang naglaro sa juicy fruit ng aking katawan. Wow! Yummy! Hindi ito nagawa sa akin ni Samson. Ever! Hanggang sa naipasok na ni Samson ang baril niya sa juicy fruit. Matagal at masarap hanggang sa huling sandali ng kanyang pagbayo ay naputukan niya na ang baril o ipinutok niya na ang baril. Ganito pala ang feeling. Nakaputok ang lalaking hindi ko naman jowa. Pero sige lang, yummy naman. Pagkatapos ay nagpalitan kami ng number para may communication pa rin kami. At umuwi na kami sa mga bahay namin. Nagpagaling ako sa sugat ko at tuluyan ko nang hiniwalayan si Samson. Wala na akong pake sa kanya. Sa ngayon, nanliligaw na si Polo sa akin. Pumayag naman ako. Pero baka sa Valentine's, sagutin ko na siya. Ang sarap niya kasi. Kumaldag at pumutok. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Luisa. At ito, ang aking SPG, as in, Super Baconer Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang hirap ilaban ang pag-ibig pag si Lord ang kahati. Itago mo ako sa pangalang Christina, taga Cavite, 28 years old. Single hanggang ngayon. At ito, ang aking secret file. Isa akong sakristan sa isang parokya sa Cavite. Lumaki ako sa isang relihiyosong pamilya. Ang mommy at daddy ko ay parehas namang aawit sa simbahan. Nag-iisa nila akong anak. I was 15 years old nung maging sakristan ako. At dahil sa pagiging sakristan ko, nagkaroon ako ng matalik na kaibigan doon. Itago natin siya sa pangalang Julian. Halos sabay kaming pumasok sa pagiging lingkod sa damba. Malapit na sa pamilya namin si Julian kasi ang mama niya ay dating kaklase ni mommy nung college. Ewan ko ba, pero pagkasama ko si Julian, pakiramdam ko safe ako. Ang komportable ko pagkasama ko siya. Sabay kaming nagpupunta sa simbahan at sabay ring umuwi. Madalas kaming tuksuhin ng kapwa naming sakristan. Magjowa raw kami. Pero sa totoo lang, crush ko siya. Hindi ko nga lang alam kung ganun din ba siya sa akin. Fast forward. Isang araw hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ko at bigla na lang binagkas ko ang mga salitang, "Julian, crush kita." Pagkasabi ko noon ay nanlaki ang mga mata niya. Nagulat siya sa mga narinig niya. "Huh? Totoo ba yan? Huwag mo naman akong biruin ng ganyan." Sagot niya sa akin. At nagsinungaling ako. Sabi ko, "Ano
Ano ka ba? Joke lang yun. Nagpa-practice lang ako para sa role-playing namin bukas. Kahit ang totoo naman, crush ko talaga siya. Pagkatapos kong sabihin yun, ay bigla siyang natahimik. Para bang napakalalim ng iniisip. Kinabukasan, may isinagawang programa sa amin. Sa parokya. May mga madre at mga pare. Nagbigay sila ng mga papel na merong nakalagay na sorry and thank you. Natanggap ko ang mga papel. Yung sorry ay ibinigay ko kay Julian. Kasi nga nagsinungaling ako sa kanya nung sinabi kong nagpa-practice lang ako nung sabihin kong crush ko siya. At doon inamin ko na ang totoo. Na-crush ko siya. At doon, ayun, nakita ko ang reaksyon niya. Sabi niya, tigilan mo nga ako, ang daming pwedeng pag-practicean, wag ako. Pero tumawa siya. Sabi ko, sira, totoo yan. O, eto pa, isang papel, o. Yan, thank you. Thank you na lang sa lahat. Kung iiwasan mo ko, edi, ikaw bahala. Kasi, ito nga, umamin na ako sa'yo. At bigla niya akong tinawanan. Sabi niya, sira, bakit naman kita iiwasan? Crush din naman kita. At pagkatapos niyang sabihin yun ay natulala ako. Iniisip ko kung totoo ba ang mga sinabi niya. At ayun, bumalik na kami sa kanya-kanya naming upuan. Pero lutang na lutang pa rin ako dahil sa mga narinig ko. 5 buwan ang lumipas, walang nabago sa amin. Sweet pa rin siya. Ewan ko kung dahil crush niya nga ba ako o ang turing niya lang talaga sa akin ay kaibigan. Kinagabihan, kinausap ako nila mommy at daddy. Sinabing nagpaalam raw sa kanila si Julian na manliligaw daw. Nang malaman ko yun ay napangangan na lang ako. Nahiya sa mga magulang ko kasi hindi naman ako sanay sa ganun. Fast forward, natapos na ang 3 buwan na ligawan. Oo, 3 buwan ang ligawan namin. 18 na naman ako that time kaya sinagot ko na siya. At ngayon, 5 months na kami. Sa loob ng 5 buwan, never kaming nag-away. Siguro nga, dahil nakasentro sa relasyon namin si Lord. At lagi kaming binibigyan ng advice ng mga magulang namin, both sides. Legal kami. Hanggang sa dumating ang 8 months rin namin. Aligaga siya na para bang may gusto siyang sabihin. Tinanong ko siya, Love, ano ba yun? Kanina ka pa hindi mapakali. May problema ba? Sumagot siya ng, ano kasi love, ihinto na muna ako sa pagna-nursing. Oo, kumukuha siya ng kursong nursing. Sabi ko sa kanya, bakit anong problema? Pero hindi niya ako sinagot. At ayun, sabi niya, di na ako masaya. Parang may kulang. Parang hindi yun yung calling para sa akin. Sumagot siya. Matapos ang mahabang katahimikan. At doon tumulo na ang mga luha ko. Kasi alam ko na kung anong gusto niyang sabihin. Hindi pa man kasi kami noon, gusto niya nang maging isang pare. At akala ko ay nakalimutan niya na yun nung naging kami. Pero hindi rin pala. Kaya ang sabi ko sa kanya noong mga oras na yun, sige lang, palalayain kita kung yan ang gusto mo. Iniwan ko siya sa simbahan at umuwi ako sa amin. Iyak ako ng iyak. Hindi ako nakakakain. Maghapon lang sa kwarto. Ang hirap palang ilaban ng pag-ibig pag si Lord ang kahati. Fast forward. Ilang buwan na akong hindi nakaka-move on at ibinalita lang sa akin ng mama niya na nakapasok na nga raw siya sa seminaryo. Nagsusorry ang mama niya pero ang sabi ko, okay na po ako tita. Suportahan na lang po natin siya.
18 pa lang po ako noon. At siya naman, ganun din. 18 years old pa lang si Julian. At siguro, pwede pang magbago ang desisyon niya. Gusto kong magbago yung desisyon niya. Pero hanggang ngayon nasa seminaryo pa rin siya. At lumipas ang 10 taon, andun pa rin siya. Masaya na ako para sa kanya. Kung yun man ang bukasyong pinili niya, masayang-masaya ako para sa kanya. Konting taon pa at magiging isang ganap na pari na siya. Hindi ko na siya matatawag na love, kundi Father Julian. Masakit man, pero kailangan kong tanggapin na mas nangibabaw ang Panginoon sa puso niya. At hindi ko naman sinisisi ang Panginoon. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Christina at ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang hirap mag-let go. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Joy. At ito, ang aking secret file. I'm 31 years old and currently working dito sa Middle East. Gusto kong mailabas ang bigat ng nararamdaman ko. At sana'y matulungan niyo rin ako para malampasan ko ang pagsubok na ito. Bata pa lang, ay subok na ang pagkatao ko sa iba't ibang problema sa buhay. Nagsimula yun nung iwan kami ni Papa para sa isang mayamang babae. Tinalikuran niya kami at nabuhay siya na parang walang anak. Kahit nga nagmamakaawa ako noon sa kanya, natulungan ako. Nga. Ang lagi niya lang sasabihin, wala siyang pera. Then after noon, magpapalit na siya ng SIM card at hindi na namin siya ulit makokontak. Naging cycle yon hanggang magtapos ako ng kolehiyo. Mapagbigay siya sa pamangkin niya at sa mga kapatid niya. Pero hindi ko alam kung bakit pagdating sa amin na mga anak niya, hirap na hirap siyang magbigay. Kaya nga, ipinangako ko sa sarili ko na magsisikap ako. At never akong magpapakababa para humingi ng tulong sa kanya. Sa awa naman ng Diyos, nakapagtapos ako ng kolehiyo.
Nakapagtrabaho agad sa isang center sa amin. Hanggang sa nalipat ako ng trabaho sa Maynila. Naging tuloy-tuloy ang paggaan ng buhay namin, DJ Rocky. Nakakakain na kami ng 3 beses sa isang araw. Nakakakain na rin kami sa labas. At nabibilhan ko na rin ng mga gamit sila mama. Pero dahil hindi naman kalakihan ang sahod ko, nagdesisyon akong mag-abroad para matupad ko yung pangarap namin na magkaroon ng sariling bahay. Sa unang taon ko dito sa Middle East, naging maayos naman ang buhay ko. Kahit papano, nakapagpapadala ako. At kahit papano, nakapag-i-invest na. Kaya lang syempre, mahirap ang pag-abroad. Bago ako lumipad dito, may boyfriend ako. At ang usapan namin, after 2 years ng kontrata ko, magpapakasal na kami. Planado na namin ang lahat. Ang venue, ang mga ninong at ninang, ang mga abay, and even the date. Kami na lang ang kulang. Pero mapaglaro ang tadhana. Dahil wala pa akong 1 taon dito sa Middle East, ay tuluyan na kaming nagkahiwalay ng boyfriend ko. On and off ang relationship namin. Pero yung panghuli, nagulat na lang ako dahil after ng New Year 2019, nag-post siya na meron siyang kasamang ibang babae. Ang saklap nun. 1 linggo pa lang kaming break, meron na ako agad kapalit. Ang hirap tanggapin. Ang sakit-sakit na ganun-ganun na lang niya akong isinantabi. Kaya para makamove on sa kanya, ay nagpaka-busy ako sa trabaho. May mga inireto sa akin, pero hindi nagtatagumpay. Lumipas ang ilan pang taon. Mag-30 na ako. Wala pa ring jowa. In fairness, okay naman ako kahit wala. Pero syempre may mga pagkakataong napapatanong ako kung wala ba talagang nakalaan sa akin. Sabi ko nga sa sarili ko, pag wala pa rin akong naging boyfriend before 30, tatanggapin ko na talaga. Natatandang dalaga na ako. Pero ibang klase kumilos ang may kapal. 2 buwan bago ang birthday ko, may nakilala ako. Out of nowhere, may kaibigan yung landlady namin na bumisita sa bahay. Nung una, hindi naman ako yung talagang nirereto. Pero napansin ko na siya at sabi ko, may itsura to. Pero dahil nga hindi talaga ako ang target, deadma lang ako. Hanggang sa dumadalas ng pagbisita niya sa bahay. Nagkakabatian kami pero casual lang. Hanggang sa lumipat na siya sa amin. 3 weeks before ng birthday ko, nagulat ako kasi bigla siyang umamin sa akin. Nung una hindi pa nga ako naniniwala. Pero nung birthday ko, nagulantang ako sa pasurpresa niyang 100 pieces of roses and a huge teddy bear. Yung teddy bear na human size. Which is, pangarap ko na makatanggap ng mga ganito. Nakakataba ng puso. He made me feel special. Nagtuloy-tuloy ang panliligaw niya hanggang sa eventually, naging kami. Hindi perpekto ang relasyon namin. Itago natin siya sa pangalang Christian. Aso't pusa kaming mag-away ni Christian. Pero hindi naman natatapos ang araw na hindi kami nagkakaayos. Parehas naming priority ang pamilya namin at sinusuportahan namin ang isa't isa.
Alam ko na hindi pa siya ready to settle kaya hinahayaan ko lang. Hanggang sa lumipas ang 1 taon. Nakabuo kami. Ang saya-saya ko, DJ Rocky, dahil finally, I will have my baby. It's a miracle dahil may PCOS ako. Sinabihan niya ako ng mga doktor ko na after 30 years old, the chance of being pregnant is really small. So, hindi talaga sigurado kung magkakaanak pa ako after 30. Pero eto siya, nabuo siya. It took me a while bago ko nasabi kay Christian. Siyempre nung una hindi mag-sink in sa kanya. Ang tanging nabanggit niya lang, shoot, hindi ako ready. Aaminin ko, DJ Rocky, masakit marinig yun mula sa taong mahal ko. Pero inintindi ko siya. Hinayaan kong mag-sink in sa kanya. And eventually, natanggap naman niya. No choice na siya eh. And then we decided na magkaroon ng check-up after naming sumahod. Pero dahil sa sobrang stress ko sa work, napaaga ang check-up ko dahil ang sakit-sakit ng puson ko. Feb 22. Sa sakit na nararamdaman ko kahit mag-isa lang ako, ay tumuloy ako sa pagpapacheck up. Doon ko nalaman na 7 weeks na ang baby sa tiyan ko. Pero sa ultrasound, naguho ang mundo ko. Wala silang makitang baby. In-advise ako ng doktor na bumalik after 10 days para ma-double check kung may baby ba talaga or wala. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi nung time na yun. Wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Bakit ganon? Eto na siya oh. Bakit naman bigla-biglang mawawala? Dasal ako ng dasal sa Panginoon na sana buhay pang bata na wag siyang bawiin sa akin. I surrendered everything to the Lord. Pinalakas din ni Christian yung loob ko. Pilit niyang sinasabi na wag akong mag-isip ng kung ano-ano. March 2. Confirmed. Nagkaroon ako ng miscarriage. Hindi ko lubusang matanggap. At hanggang ngayon, I blame myself na kung sana maaga kong nalaman, baka na-save ko pa yung baby namin. Sana hindi ako nagpa-x-ray noon. Sana napacheck ko siya agad noon. Sana buhay pa siya ngayon. Ang bilis ng pangyayari. And it was the worst day of my life. I'm so helpless. Hindi ko matanggap na binawi siya agad sa akin. Hindi ko rin maintindihan ng mga tao sa paligid ko na paulit-ulit nire-remind sa akin yung nangyari na parang ang dali-dali lang tanggapin ng lahat. Sabi nila, ganun daw talaga, hindi nakalaan para sa akin, wag na raw akong magpaka-stress at magmukmuk. Oo nga, hindi pa right time. Pero wala na ba akong karapatang magluksa? Wala na ba akong karapatang ramdamin yung sakit na pagkawala ng anak ko? Hindi ko ma-explain yung sakit, DJ Rocky. Pinagdarasal ko na lang sa Panginoon na tulungan niya akong malampasan ang sakit na to kasi hindi ko alam kung paano. Dahil sa totoo lang, nawalan na ako ng gana sa lahat. Ang hirap mag-let go, ang hirap mawalan ng anak. Hindi ko alam kung paano ako babalik sa dating ako. Dahil pakiramdam ko kalahati ng buhay ko. Kasamang namayapa ng baby ko. Ngayon, I am trying my best to let go of my angel.
Nakaschedule na rin ako for the surgery para tuluyan na siyang alisin sa tiyan ko. It was not easy to let go, and it will never be easy. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na kahit sa konting panahon, ipinaranas niya sa akin ang magkaroon ng anak. Hindi ko man siya nakita o nahawakan. He or she will be my forever miracle. DJ Rocky, sana'y pagdasal niyo ako at ang baby ko. Salamat sa pagbabasa ninyo at sa pakikinig ng aking kwento. Muli, ako si Joy. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naaawa ako kay Mama. Ni hindi man lang siya nakaranas na maginhawang buhay. Hi DJ Rocky. Matagal mo na akong listener. Since 2017 pa. Ngayon, nagbabakasakali ako na mabigyan ninyo ng oras na mabasa ang aking storya. Wala kasi akong mapagsabihan ng nararamdaman ko. Biruin niyo nga, ang taong madaldal na katulad ko, maraming kaibigan. Pero ni isa ay walang nakakaalam ng saloobin ko. Hindi ito tungkol sa love life ko. But this is about myself and my family. Itago mo ko sa pangalang Adele, 27 years old from Muntinlupa City. At ito, ang aking secret file. Pangalawa ako sa 3 babaeng magkakapatid. Pero may 5 akong mas matandang half-brothers. Bale, 3 sa mama ko at 2 sa tatay ko. Ganun pa man, sobrang close kaming lahat. Dahil siguro, masayahin ang parents namin. Lumaki kaming 3 babae, kasamang 3 half-brothers ko sa mama ko. Naghiwalay si mama at tatay nung 8 years old ako. At napunta kami lahat sa mama ko. Siya yung tumaguyod sa amin. Todo kayod siya. Dyaryo sa umaga, balut sa gabi. At meron din siyang mga itinitinda sa merienda. Nung time na yun, awang-awa ako sa mama ko. May mga time pa na hindi ako makatulog dahil naaalala ko yung mama ko na umaabot ng madaling araw. Nagtitinda pa rin ng balut, as in nilalako niya pa. Umiikot siya sa buong subdivision ng ilang beses. May pagkakataon ding sumasama kami kapag bakasyon kaya alam namin kung anong hirap niya. Tapos gigising din ng alas 5 ng madaling araw para kumuha ng dyaryo at ma-deliver ang mga to. Naging trabaho niya ito for more than 20 years. Hanggang sa graduate kami ng college, ayaw niya pa rin tumigil dahil hindi daw sanay ang katawan niya. Kaya sobrang proud ako sa mama ko, pati na rin syempre sa tatay ko. He may not be a good husband, but he is the best father for us na mga babaeng anak. They did everything for us to have a comfortable life. They taught us not to get dependent on anyone. Mabubuti silang tao. Siguro, hindi lang talaga sila ang para sa isa't isa. But they love us unconditionally.
Dumating kami sa time na lahat kami pati ang mga half-brother ko may trabaho. And it was our time to support them and give back what they deserve. It was one of the happiest moments of our lives. But it did not last. After getting my professional license, our mama was diagnosed with cervical cancer. Stage 3. Heartbroken kaming lahat. And we were devastated. Kasama niya ako sa ospital that time. Hindi ko na proseso lahat ng pinagsasabi ng doktor pero ramdam ko yung sakit sa balitang may cancer siya. Iyak ako ng iyak. Then walang pasubali. Nag-resign ako sa trabaho. Kahit nag-leave lang sana ako para mag-take ng board exam. Kinausap ko ang mga kapatid ko na ako na ang mag-aalaga kay mama. Tiwala naman sila sa akin dahil ako rin dati ang nag-aalaga sa tatay namin kapag may sakit at ganoon din sa lola namin bago siya mawala. Pero hindi madali. Akala ko strong ako mentally. Pero nasubok ako sa mga pagkakataong hindi maganda ang lab results ni mama. Every time natitingin ako ng resulta niya, palagi na lang nanginginig ang mga kamay ko. Pero ganun din ang saya kapag maayos ito. Si mama pinanghihinaan ng loob pero buti na lang marami kaming magkakapatid. At isa-isa naming pinalalakas ang loob niya. Sinasabi ko na lang, "Ma, sa dami mo ba namang pinagdaanan, ngayon ka pa susuko? Yakang-yaka mo yan." Pero naaawa ako sa kanya. Kasi grabe yung paghihirap niya. Ni hindi man lang siya nakaranas ng maginhawang buhay. Yung mga plano namin naudlot at nag-focus kami sa pagpapagaling ni mama. Marami na siyang dinaanan. Radiation, therapy, low at high dosage ng chemotherapy. Hanggang ngayon lumalaban siya. Praying na malagpasan niya to. And I'm praying na malampasan ko rin yung mental battle ko. Hindi ko alam, DJ Rocky. Pero I feel lost. Parang ang bigat ng pakiramdam ko. At sobrang lungkot ko. Almost every night I'm crying and wondering when will my mystery end. Bakit ang tagal? Bakit hindi ako makakita ng silver lining? Alam ko na hindi ito related sa kalagayan ni mama. Naniniwala akong gagaling siya. Pero hindi ko lang maintindihan sa sarili ko. Hindi ako makapag-open up sa mga kapatid ko at mga kaibigan ko. They're always busy, and I don't feel like telling them that there's something wrong with me. I feel alone and scared. I feel paranoid in everything and in anything. Which is very unlike me. Hindi ako to eh. I was a positive and a happy-go-lucky person. Dati, kontentong-kontento naman ako eh. Now I feel so broken. I don't know what to do, DJ Rocky. But I know that I should keep moving forward. And kailangan gawin kong busy yung sarili ko, hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. I know God has a greater plan for us. We just need to work hard and pray. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Kahit hindi mo man tumabasa, at least nailabas ko ang saloobin ko. More power and God bless. Muli, ako si Adele. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files.
Para hindi masira ang reputasyon niya, ikakasal siya sa lalaking kinamumuhian niya. Hi DJ Rocky. Ako ulit to, si Grace. At ito, ang secret file ng aking mamang. Yep, napilitan si mamang na magpakasal kay Jay kahit tutol ang kalooban niya. Kaya naman pala, nakapagtataka na sa wedding photo nila ay malungkot ang mga mata ni mamang. Nung una akala ko dahil ganun talaga ang pictorial sa mga sinaunang panahon. Yung tipong seryoso kang nakatingin sa camera at bawal ngumiti. Yun pala, may mas malalim na dahilan kung bakit ganon ang aura ng mukha niya sa lumang litrato. Dahil habang binibigkas niya ang salitang si Padre, at hanggang sa natapos ang seremonya ng kasal, si Charles pa rin ang laman ng puso't isip ni mamang. Sabi pa ni mamang sa akin, nung unang gabi nila bilang mag-asawa ni Papang, ay umiyak siya pagkatapos siya nitong galawin. Dahil labag sa kalooban niyang ibigay ang kanyang pagkababae dito, sapagkat iningatan niya ang sarili niya para sana'y ialay ito sa lalaking mahal niya, na si Charles. At ang mga sumunod na gabi naman, kapag hindi raw siya pumayag na galawin siya ni Jay, ay sinasaktan siya nito. Wala ni isa man lang sa pamilya ni mamang ang nakakaalam sa mga nangyari. Tinanong ko siya, bakit hindi ka nagsumbong sa ama mo? Sabi niya, para ano pa? Ipinagkanulo na siya ng kanyang mga magulang sa taong hindi naman niya mahal. At ang kagustuhan ng ina ni mamang na siya ay manatili kasama nila para alagaan sila sa pagtanda nila ay hindi naman nangyari. Dahil ilang buwan pagkatapos ng kasal nila ni Jay, ay inilayo siya nito sa kanyang pamilya at dinala siya sa Sulu. Nadestino si Jay sa Holo at dun sila nanatili hanggang sa ipinanganak niya ang kanyang panganay. Hindi rin nakapag-aral si mamang at nakapagtapos ng kolehiyo dahil ito ay tinutulan ni Jay. Kaya ang pangarap niyang maging isang guro ay nanatiling isang pangarap lamang. Doon na rin niya nalaman sa Holo na si Jay pala ay hindi isang Kristiyano. Bagkus, ito pala ay isang Muslim at may nauna ng asawa. Walang alam ang buong pamilya ni mamang sa totoong katauhan ni Jay. Nalin lang sila nito. Awang-awa ako kay mamang. Hindi ko alam na ganun pala ang mga nangyari sa kanya. Ang sakit sa pusong marinig na naging isang domestic abuse victim ang taong pinakamamahal mo. At hindi lang yun, kundi pati na rin ang panlolokong nagawa ni Papang sa kanila. Hindi ko rin alam kung ano ang mararamdaman ko sa yumao kong lolo ng mga panahong yun. Kamumuhian ko ba siya?
o iintindihin ko na lang? Dahil sa umibig lang din naman si Papang sa lola ko. At pikot ang tanging paraan niya para makuha niya ang gusto niya. Tinanong ko si Mamang, asan si Charles ng mga panahong yun? Anong nangyari sa kanya? Sabi niya, lumipas ang mga araw na ang tanging kausap niya sa bahay nila ni Jay sa hulo ay ang kanyang sarili. Dahil pinagbawalan siyang lumabas ng bahay nito. Halos mabaliw daw siya. Isang maliit na kubo lamang ang tirahan nila na nasa tuktok pa ng bundok. Malayo sa kabihasnan at ang pinakamalapit na kapitbahay ay 1 kilometrong layo mula sa kanila. Malayong malayo sa karangyaang kinalakihan niya ang pobreng pamumuhay na naranasan niya sa lugar na yon. Tapos nung pinanganak niya ang kanilang panganay, tanging si Mamang at ang kumadrona lamang ang nasa kubong yun. She was only 18 when she became a mother. Habang nanganganak daw siya, nakikipagsugpuan raw sa gyera si Jay. Nakakabag isipin na pagkatapos niyang manganak, ay mapipilitan siyang alagaan ang kanyang sarili at ang bagong silang na sanggol na walang ibang katulong kundi sarili lamang niya. Minsan, nasagi raw sa utak niya na habang karga-karga niya ang kanyang anak, ano kaya kung tumakas sila? Pero, naunahan siya ng takot dahil hindi niya alam kung paano siya makakababa sa babayan dahil wala rin siyang pera. Food supplies lang ang pinapadala sa kanila ng mga kasamahang sundalo ni Jay. At halos lahat ng mga tao sa bayan na yun ay kakilala at kamag-anak nito. Natuto ring magbukid si Mamang at natuto rin siyang magtanim para magkaroon ng laman ng sikmura pag-delayed ang food supplies na pinapadala sa kanila. At 2 taon ang lumipas. Tsaka siya napayagan na bumisita sa Tawi-Tawi para makita ang kanyang pamilya. May sakit na ang kanyang ama, paralisado at nakaratay na sa kama. Naiiyak na niyakap ni Mamang ang ama niya nung magkita raw sila. Tinanong siya nito bakit ang payat-payat mo. Tanging yakap lang ang nasagot ni Mamang. At kinausap siya nito ng taimtim. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na nakita nito ang mga sulat ni Charles sa kanya. Nagulat si Mamang. May mga sulat si Charles? Asan? Itinuro sa kanya ng kanyang ama ang isang nakakandadong kaban. Agad-agad na kinuha niya raw ang isang bareta sa likod ng kanilang bahay at malakas na pinukpok ang kadena hanggang sa nasira niya ito. At parang nauupos na kandilang napaluhod si Mamang sa harap ng kaban habang inaabot ang mga pamilyar na sulat kamay ni Charles. Inabutan siya ng kanyang ina at ng kapatid niyang si Junior sa ganong ayos. Tinanong niya ang kanyang ina, bakit itinago nito ang mga sulat ni Charles sa kanya? Galit na hinablot ng ina niya ang mga sulat at pinagpupunit ito sa harapan niya. Napahagulgol si Mamang. Ni hindi pa raw niya natapos basahin ang mga sulat na yun. Sa tindi ng hinagpis niya, ibinunyag niya sa kanyang pamilya ang mga nangyari sa kanila ni Jay. Ang trato nito sa kanya. At kung ano-ano pa. Lahat sinabi niya, lahat-lahat. Wala siyang tinago. Pati na rin ang mga panghahalay at pananakit ni Jay sa kanya. At ang pagkakaroon nito ng unang asawa. Nagulat ang mga nakarinig. Pero walang bahid na awa raw siyang nakita sa mukha ng ina niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lamang ang tigas ng puso ng mama niya sa kanya.
Habang ang kanyang ama naman ay umiiyak sa awa sa kanya. Sa puntong ito, DJ Rocky, naiiyak ako. Para akong nakikinig ng isang telenovela sa radyo, ngunit totoo yung buong pangyayari. Ilang linggo ang lumipas, pumanaw ang ama ni Mamang. Sabi pa niya, namatay ito na humihingi ng patawad sa kanya. Umuwi sila sa Bicol at dinala ang mga labi ng ama niya ron. Tuluyan na ring nilisan ng natitira pang pamilya ni na Mamang ang Tawi-Tawi. Pinayagan uli siya ni Jay na sumama sa Bicol kapalit ng pag-iwan niya sa kanilang anak sa mga kamag-anak nito sa Tawi-Tawi. Habang nasa Bicol daw siya, nagkaroon siya ng pagkakataon na malaman kung saan nakadestino si Charles. Kailangan niya magpaliwanag. Nalaman niyang nasa Baguio City ito. Pagkatapos niyang makuha ang minana niyang lupain sa ama niya, kaagad niyang binenta ang share niya sa atin niyang nasa Amerika. At ginamit ang pera para hanapin at makita si Charles. Oo, DJ Rocky. Hinanap ni Mamang si Charles. Nung unang paalam niya sa kanyang pamilya at kay Jay ay luluwas siya ng Maynila dahil may pinapaayos na papeles ang ate niya na nasa Amerika. Ngunit ito ay hindi totoo. Kasabwat ni Mamang ang tatlong ate niya para takasan niya na ng tuluyan si Jay at ang ina nila. Dahil gusto rin ng mga ito si Charles para sa kanya. Sa Baguio City, ay doon muli silang nagkita ni Charles. Doon niya nakumpirmang hindi talaga ito tumigil sulatan siya. At natatanggap nito ang mga sulat niya hanggang sa tumigil ang pagpapadala niya ng mga ito. Ang akala ni Charles sumuko na siya kaya tumigil na ang pagpapadala nito ng sulat dito. Akala nito ay ginusto niya ring magpakasal sa iba. Gustuhin man siyang balikan nito sa Tawi-Tawi pero hindi makaalis si Charles sa post niya. Dahil matatanggal siya sa serbisyo at mapipilitang bumalik sa Amerika bilang isang sundalong nag-AWOL at makukulong din siya kapag ginawa niya yon. Sabi pa nito sa kanya, nag-iipon ito ng sapat na pera para madala siya nito sa Amerika at doon na tuluyang manirahan. Walang kaalam-alam si Charles na si Mamang ay napilitang ipakasal sa iba. Nag-iyakan daw sila nung sinabi niyang nangyari sa kanya sa piling ni Jay. Awang-awa siya rito habang sinusuntok ni Charles ang dingding. Sinisisi ni Charles ang sarili niya kung bakit iniwan pa niya si Mamang at hindi pa ito ipinakasal sa kanya. I want to make you my wife, Emilia. I'm so sorry for leaving you. Umiiyak na humihingi ito ng tawad sa kanya ng paulit-ulit. Mahal na mahal nila ang isa't isa, DJ Rocky. Hanggang sa may nangyari sa kanila sa unang gabi ng pagkikita nilang muli. Nung una, ayaw raw siyang galawin ni Charles. Natulog ito sa sahig habang siya naman ay pinatulog nito sa kama. Maliit lang ang kwartong yun sa barracks. Tanging humahawi sa kanila ay isang makeshift na kumot na ginawa nitong pader para may privacy si Mamang sa pagtulog. And Charles was such an honorable gentleman. Kaya nung gabing yun, si Mamang ang lumapit at inakit niya ito. Ano pa raw ba ang ikakahiya niya? Wala naman nang mawawala sa kanya dahil hindi na siya malinis. Nagulat ako. Hindi ko sukat akalain na magagawa ng lola ko yun. Biniro ko pa nga si Mamang. Malaki ba? At ang sagot ni Mamang ay oo. Grande. As in dako. Natawa ako sa kakulitan namin. Call it odd pero wala akong nararamdamang panghuhusga sa lola ko. At ang saya-saya ko pa para sa kanya. Mali man ang ginawa niyang yon. Matatawag na isang malaking kasalanan sa mata ng Diyos at ng mga tao dahil siya ay may iniwang asawa at anak sa Mindanao. Pero sino ba naman ako para husgahan siya? Ito ang lalaking pinakamamahal niya. At ang tingin ko, ang tanging lalaking minahal niya ng buong buo sa tanang buhay niya. At yes, nagsama sila bilang mag-asawa.
ng halos 4 na buwan sa Baguio City. Natigil lamang ang kanilang pagpapanggap nung kinailangan ng umuwi ng Amerika ni Charles dahil tapos na ang kontrata nito sa Pilipinas. Gusto siyang dalhin nito sa Amerika at itakas ng tuluyan pero naisip raw ni Mamang ang kanyang iniwang anak. Sino ang mag-aalaga at magpapalaki nito? Hindi raw kinaya ng konsensya ni Mamang na may iiwan siyang anak na walang kasalanan at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ang revelasyong yun ang pinairal ni Mama at gumawa siya ng hakbang na habang buhay niyang dadalhin sa konsensya at pagsisisihan. Masakit man, pero kinailangan at pinili niyang lisanin si Charles para kalimutan na ito ng tuluyan. Iniwan niya ito nang hindi nagpapaalam at umuwi uli sa Tawi-Tawi para makasama ang kanyang mag-ama. She was bold, yes, but she wasn't brave enough to fight for her and Charles, to fight for their happiness. Tanging alaala na lang ni Charles ang dala niya at ang supling na nabuo nila sa kanyang sinapupunan. Mamang had his child, my mom. Mommy is Charles' daughter. Hindi na ako nabigla sa revelasyong yun dahil sa lahat ng magkakapatid, ang mommy ko lamang ang malaporsenana ang kutis, may pagkablonde ang buhok, at may napakatangos na ilong. May lahing Greek and Spanish din sina Mamang kaya hindi nakapagtataka na mestiza ang mom ko. Tinanong ko siya, si mommy alam niya ba na si Charles ang totoong ama niya? Natahimik si Mamang. At sabi pa niya, never niyang nabanggit ito pero parang may hinala ang mommy ko. Si Charles, tanong ko, nalaman ba niya na nagkaanak kayo? Hindi, sagot ni Mamang. Hindi na niya ibinalita rito. Hindi na siya nagpakita rito. Kahit na alam niyang hinanap siya ni Charles. Alam niyang bumalik ito sa Tawi-Tawi at hinanap rin siya sa Bicol. Sa panahon yun, bumalik na sila ni Jay sa Jolo. At paglipas ng ilang taon, ay lumipat sila ng Zamboanga City. At doon na nanatili ng tuluyan. Dahil din sa pang-iwan na yun ni Mamang kay Charles, ay nagalit sa kanya ang mga ate niyang nasa Amerika. At tuluyan na rin siyang pinabayaan at hindi na kinausap kailanman. Yes, DJ Rocky. Sa pagtalikod ni Mamang ng tuluyan kay Charles, ay tuluyan na rin siyang nawala ng communication sa kanyang ina at mga kapatid. Natanong ko kay Mamang, nalaman ba ni Papang ang katotohanan tungkol sa kanila ni Charles? Sabi niya, hindi. Dahil kung nalaman nito, baka pinatay na siya nito. Hindi rin ito nagtanong bakit tumagal ang kanyang pananatili sa Luzon. Kasi matagal daw talaga ang pagproseso ng mga importanteng dokumento doon. Tinanong ko si Mamang, bakit ka pa umuwi? Bakit mo sinayang ang pagkakataon na tuluyang nang maging masaya kasama si Charles? Natahimik na naman siya at malalim na nag-isip. Natakot ako. Baka hindi ko makayanan ng buhay sa Amerika. At natakot ako sa karma dahil ang dami kong naging kasalanan sa papang mo at sa mata ng Diyos. Minsan kahit ako tinatanong ko ang sarili ko. Hanggang ngayon bakit ko siya iniwan? At bakit pinalampas ko ang pagkakataong makapiling siya? Siguro kung sumama ako kay Charles, mas sumaya ang buhay ko. Tanong ko kay Mamang, mahal mo pa ba siya, Mang? Oo, sagot niya sa akin. Mahirap kalimutan ang isang lalaking naging parte ng buhay niya. Nahabag ako at niyakap ko siya ng maigpit. Sa ilang taong nakalipas, ang lihim na dala-dala ni Mamang ay mananatiling lihim na hanggang ngayon. Dahil ako at ang ate Rose ko lang ang nakakaalam ng totoong pangyayaring yun. Maybe sa pagkwento niya ng mga nangyaring yun sa amin ay ang paraan niya para makalaya na siya ng tuluyan sa past niya at mapatawad ang sarili niya. Ang alam ng lahat na dahilan why she married at a very young age ay dahil sa arranged marriage ito for her security. Yun lang.
Hindi alam ng nakararami na may nakakabit na sad backstory pala nila ni Charles ito. After I learned the truth about my grandmother and Charles, naisip ko sana kahit ganun ang naging kapalaran ni Mamang, ay sana naging masaya naman siya sa mga naging desisyon niya sa buhay. Regrets. Alam ko marami siyang panghihinayang. Mamang was ruled by what her mind and society dictated her and expected her to do. She ignored what her heart was begging her to act out. She endured DJ Rocky, endured living a married life full of sham with a man she secretly hated but respected. She and Jay had kids and had many grandchildren. Hindi naman nagkulang si Mamang sa pagmamahal niya sa amin. Bagkus punong-puno kami ng love from her. We love and care for her so much. And that incident that happened when I was in grade 2, that was when my Lola found out that Charles had passed away. My dad received a long-distance call from a lawyer in the US, informing him about an inheritance that Charles left for my Lola. Charles never stopped loving and looking after my Mamang. Hindi ko alam ang buong detalye ng pangyayaring yun, kung paano nalaman ng lawyer ni Charles ang kinaroroonan ng pamilya namin. But according to my Ate Rose, Charles left Mamang a sizable amount of money. Enough money to cover the expenses para pambayad sa ospital nung maoperahan si Mamang sa mata. Before Charles left Mamang for good in this lifetime, he saved her from blindness. He gave her the chance to see the world again. He saved her from a life of utter darkness. A few years ago, from today, my beloved Lola died at the age of 78. For 65 years, I know in my heart that there was only one man that she ever loved. And his name wasn't Jay. It was Sergeant Charles Pinckney. Hindi man naging happy ending, and they lived happy ever after ang love story ni Emilia and Charles sa mundong ito. I hope and pray that God will grant them peace, eternal happiness, and that they will both find each other in heaven in order for them to continue their everlasting love in the afterlife, together for eternity. So, huwag natin palampasin ang mga pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay lumigaya. Life can be challenging, but making the right decision to be happy is always possible. It's not a mistake choosing happiness over misery. You only live once, and always choose to be happy, because you might regret all the chances you didn't take. Love is priceless. We should recognize and fight for its tremendous power. Thank you, DJ Rocky, for reading my Mamang story. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Grace. At ito, ang aking secret file. Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Akin lang ang best friend ko. Hi, DJ Rocky.
Sa mga oras na to, inis na inis ako. Hindi ko alam kung kanino ako magkukwento. Kaya naisip ko na lang na magsulat. Sa pamamagitan ng sulat na ito, ay mailabas ko yung inis at lungkot na nararamdaman ko. Itago mo ako sa pangalang Pia. At ito, ang aking secret file. Uumpisahan ko ang pagkukwento kong ito sa kung paano kami nagkakilala ng best friend ko na itago natin sa pangalang JP. Magkaedad kami ni JP. Sabay kaming lumaki at tumanda dahil nasa iisang barangay lang kami. Elementary pa lang kami ni JP, magkaklase na kami. Lagi kaming sabay pumasok at umuwi. At dahil elementary pa lang kami noon, hatid sundo kami ng mga magulang namin. I think, pagtungtong namin ng grade 6, hindi na kami hinahatid at sinusundo ng mga magulang namin. Tapos sa labas ng bahay, doon kami naglalaro kasama ng ibang mga kaibigan namin. Pagka-graduate namin ng elementarya, sabay kami nag-enroll ng high school. Tuwang-tuwa kami nung malaman namin na magkaklase kami. Sa dinami-rami ba naman ng mga estudyante sa Makati? Lagpas 20 ang section. Hindi namin inaasahan na magiging magkaklase kami. Basta palagi kaming magkasamang dalawa. Pag pinagalitan siya ng teacher namin, natatawa ako. Ganon din siya sa akin. Kapag nagka-cutting class ako, sumasama siya sa akin. Pero kahit saan man yan, sabay kami. Uuwi. Tapos ihahatid niya ako sa bahay namin bago siya umuwi. Kilala na siya ng pamilya ko at ganun din ako sa kanila. Minsan nga kasama na siya sa family outing namin at reunion. Ganun din ako sa kanila. Sa madaling sabi, hindi kami mapaghiwalay. Fast forward to second year, hindi na kami magkaklase. Ako nasa high section, siya naman lowest. Gusto ko sanang makipagpalitan kaso alam ko na magagalit si mama. Yung makipagpalitan ng section. At saka hindi rin posible. So ang ginagawa ko para matulungan ko siya kahit papano, ako ang gagawa ng assignment niya o tuturuan ko siya. Medyo mahina kasi si JP pagdating sa klase. Kaya inaalalayan ko siya. Then third year, niligawan niya ako. Actually, matagal naman na raw siyang nanliligaw. Hindi ko lang pinakikiramdaman kasi normal sa amin yung nagyayakapan kami, saka normal sa amin yung mga ginagawa namin. Sabi niya sa akin, kailan mo ba ako sasagutin? Sabi ko, nanliligaw ka ba? Then sabi niya, nung elementary pa ako nanliligaw sa'yo. Natawa ako dun sa sinabi niya, kaya sabi ko, sige tayo na. Kung sinabi mo agad nung elementary pa tayo, edi sana sinagot na kita agad. Natawa lang kaming dalawa. Tas first time namin mag-kiss. Sa lips. 9 years kaming magkaibigan.
bago kami naging official mag-boyfriend and girlfriend. Pag-uwi namin sa bahay, sinabi namin sa mga magulang ko ang relasyon namin. Sabi ko, mama, kami na ni JP. Biruin mo yun, nanliligaw pala siya sa akin. Sabi ni mama, o JP, alam mo na ang tama at mali, mga bata pa kayo, ha? And then, okay naman sa kanila. Tapos sa parents naman niya, hindi naman sila nagulat dahil alam naman daw nila na ganun patungo ang relasyon namin. Fast forward, nag-JS prom na kami. In love ako sa kanya. Hindi ako bumibitaw sa pagkayakap sa kanya. Wala ring nagtatangkang magsayaw sa akin. And then, natapos ang JS prom, 2:00 ng madaling araw. Doon ako sa bahay nila nakitulog. May mga gamit at damit naman ako sa kanila. Katabi ko palagi yung kapatid niyang babae. Pag nakatutulog ako doon sa kanila. And this time, dahil kami na ang magkatabi. Nung nakahiga na kami sa kama, first move, sa akin ang galing. Hinalikan ko siya, na para bang nagpapahiwatig na may gusto kong mangyari. Kaso itinulak niya ako sa balikat, sabi niya, ano ka ba, Pia? Malaki tiwala sa akin ang pamilya mo. Sabi ko, ang OA mo naman, hindi naman tayo agad gagawa ng baby, no? Then sabi niya, kahit na, makapaghihintay naman yan. Bata pa rin kasi tayo. Then sabi ko, bahala ka nga dyan. Si JP kasi yung tipo ng lalaki na sobrang tahimik, sobrang bait, napakamarespeto, at magalang. Pero nung time na yun, ewan ko ba, parang gusto ko na bastusin niya ako. Tsaka siguro, sobrang immature ko pa nung time na yun. Yung tipong pag may nasabi lang siyang mali, sinasampal ko siya. Tapos tinatanggap niya lang lahat ng pananakit ko sa kanya. Same ang mga pinaggagawa namin. Magkasama sa lahat ng bagay. Fast forward, graduation na namin ng high school. After the ceremony, pumunta agad si JP sa akin. Hindi na siya nakapagpaalam ng maayos sa iba niyang mga kaklase. Dahil binigyan ko ng pagkakataon si JP na magpaalam sa mga kaibigan niya. Sinamahan ko siya. Last naman na yun, kaya pumayag na ako. Given the fact na meron kasing nangyaring hindi maganda kasama yung ibang friends niya. Then, merong lumapit sa aking girl. Itago natin siya sa pangalang Carla. Ito yung babaeng nagkakagusto dati kay JP. At ang sabi niya, ingatan at alagaan mo sana ang relasyon ninyo. Hindi yung ikaw lang ang inaalagaan at iniingatan. Good luck sa journey ninyo. Nag-smile lang ako dun sa girl. Tapos nagkatinginan sila ni JP. Umiwas bigla ng tingin si JP sa kanya at tumingin sa akin. Tumango ako na meaning pumapayag ako na kausapin niya si Carla pero dapat yung malapit sa akin. Si Carla unang nagsalita. Bye. Ingatan mo ang sarili mo. Then sabi ni JP, ikaw rin. Salamat ha. Pag-alis ni Carla, napatanong ako kay JP. Ano yun? Salamat ng marami sa lahat? Ba't ka nagpapasalamat? Then sabi niya wala lang yun. Nagpapasalamat lang ako kasi mabait siya sa akin. Then I said, okay. Umuwi na kami at nag-celebrate sa bahay namin. After nun, nalaman ko
na hindi muna makapag-aaral si JP. Namatay ang mama ni JP. Masakit din para sa akin yun dahil napamahal na sa akin ang mama niya. Nagtatrabaho siya habang ako nag-aaral. Alam kong hirap na hirap siya noon. Ginagawa niya lahat ng yun para sa mga kapatid niya. Minsan after class, pinupuntahan ko siya sa work. Minsan nililibre ko siya ng lunch o dinner. Pag wala akong time pumunta sa kanya, siya naman ang pupunta sa amin. Hanggang sa naging busy na kami. Hindi na kami halos makapagkita. Tinanong ko minsan kung may problema ba siya. Sabi niya wala. Gusto na raw niya mag-asawa. Nagulat ako sa sinabi niya, natulak ko siya ng mahina. Sabi ko, ano sabi mo? Inulit-ulit niya ang sinabi niya. Magpakasal na tayo. Sabi ko, nag-aaral pa ako. Nag-aaral pa ang mga kapatid mo. Ano ka ba? Yan sabi niya, yun na nga eh. Ano gusto mo pag kinasal na tayo tsaka lang may mangyayari sa atin? Ilang taon na ako naghihintay sa'yo. Sa tuwing magbabalak tayong gawin to, palagi kang ganyan, kesyo nag-aaral ka pa, kesyo nag-aaral pa mga kapatid ko, pagod na ako. Kinakaya ko lang kasi mahal ko kayo. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Para ba siyang wasak na wasak? Parang wala siya sa sarili niya. Dati, ako yung nagtanong sa kanya tungkol doon. Pero ngayon siya. Siguro dala na rin sa espiritu ng alak. Pero, sabi ko, tsaka na natin ulit pag-usapan pag matinuna ang pag-iisip natin. Kinabukasan, maaga ko silang pinagluto ng mga kapatid niya. Umalis ako dahil may pasok na naman ako. Nag-iwan lang ako ng letter sa table nila. Love, umalis na ako kasi may pasok ako ngayon. Kumain na kayo, I love you. Ganun. Ganun pa minsan ang ginagawa ko para kay JP. Lagi ko siyang chinecheck at lagi ko silang kinakausap ng mga kapatid niya kung okay lang ba sila. Then dumating yung araw na gusto mag-abroad ni JP. Nung una, kinakabahan pa siyang magsabi sa akin kaso napansin ko na parang balisa siya. Napatigil ako. Sa ginagawa ko, pinalapit ko siya sa akin. Tinanong ko siya kung bakit niya gusto mag-abroad. Sinagot niya naman ako ng maayos. Gusto niya na mapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid niya. At gusto niyang makaipon para makapag-aral uli siya. Sino ba naman ako para humadlang? I gave him my blessing. Inasikaso niya ang mga papeles niya para makaalis na siya. At dumating na nga yung araw na malapit na siyang umalis. Nag-celebrate kami ng mga kapatid niya. Sabi niya sa akin, sandali lang ang 2 taon, babalik agad ako. Sabi ko, mag-iingat ka ron at huwag kang hahanap ng iba. Hindi niya raw kayang gawin sa akin yun. At doon di na namin napigilan ang mga sarili namin. May nangyari sa amin. Akala ko mabubuntis ako pero hindi naman ako nabuntis. Nag-review ako ng LPT. Aral lang ako ng aral. Magka-video call kami. Marami akong ginagawa. Sa akin niya pinapadala ang mga sahod niya. Inaabot ko sa mga kapatid niya.
Ako ang nagpupunta sa school ng mga kapatid niya para magbayad ng tuition. Ultimo sa mga events sa school nila. Hanggang sa nakapasa na ako sa LPT at nakapagturo na ako. Parehas na kaming may trabaho. Dumaan ang Pasko, New Year, hindi ko siya kasama. Ang mga kapatid niya, doon nag-celebrate sa father's side nila. May mga araw na hindi kami nakakapag-usap. Then dumating ang pandemya. Yung 2 taon naging 4 na taon. Then fast forward to 2021, lumuwag ang sistema kaya nakapasok ako sa masters. Yes. Online. Nakapagtuturo pa rin ako online. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, dinidiskartehan ako ng isang 42 years old. Walang asawa at anak. Sa makatuwid binata. Matured. Gustong-gusto ko yung mga sinasabi niya like words of wisdom. Kinilig ako. Napasaya niya ako. Nakalimutan kong maging mataray at naging mabait ako. Lahat ng tinuro sa akin ng taong to. Kakaiba. Sa sobrang saya ko, nakalimutan ko na may JP pala ako. Itinago namin ni Zaldi ang relasyon namin. Nanlamig ako kay JP. Kinausap ko na si JP nung hindi na ako makatiis. At sinabing, itigil na muna namin to. Sabi niya uuwi na siya ng 1 taon at hintayin ko lang daw siya. Sabi ko hindi ko na kaya, napapagod na ako, gusto ko na nang makakayakap, gusto ko na nang makakausap. Pero ang tanging nasagot lang niya ay sorry. At simula nun hindi ko na siya kinausap. Binlock ko siya sa lahat ng social media accounts ko. Lumipas ang taon, pinakilala ko na si Zaldi sa magulang ko. Nagulat si mama. At sinabihan akong mahiya ako sa ginagawa ko. Sabi ko, anong nakakahiya sa ginagawa ko? Dan sabi niya, iniwan mo si JB para sa taong malaki ang tanda sa'yo. Ilang taon na kayo magkakilala niyan? Sabi ko, 1 taon. Paano ka nakakasiguro na binata pa yan? Tanong ni mama. Si Zaldi na ang mismong nagsalita. At ganun nga DJ ang nangyari. Tumutol ang mama ko sa relasyon namin ni Zaldi. Siguro hindi pa siya nakaka-get over kay JP. Pero kailangan, DJ Rocky. Dahil mahal ko na tong taong to. Maraming nangyari sa buhay ko. Katulad na lamang ng pagkakamabutihan namin ni Zaldi. Nang maipakilala ko siya sa pamilya ko, maraming dismayado. Especially si mama. Ganon pa man, hindi nagpatinag si Zaldi. Naipabdama pa rin sa akin ang pagmamahal. Napakiramdam niya na nararapat para sa akin. Since alam niya na magkabarangay lang kami ni JP, naisip niya na sa bahay na lang niya ako tumira. Ayaw niya raw na magkita pa kami ni JP. Ihahatid niya raw ako at susunduin niya raw ako palagi sa trabaho, kaya hindi ako dapat mag-alala. Pumayag ako. Para akong naging asawa niya. Palagi kami nagkakaintindihan. Ang saya-saya nung una. Pero nung tumagal, binabawalan na niya ako mag-shorts ng maikli
dapat lagi raw akong nakadress. Yung tipong maxi dress kahit nasa bahay lang para mukha pa rin akong formal. Na madalas pinag-aawayan namin, sabi ko, ay naku, nung una hindi ka naman ganyan. At ang sagot niya sa akin, kailangan mong mag-mature. At pag sinasabi niya sa akin yun, wala na akong masabi pa. One time dumalaw ako kila mama. Sakto nandun si JP at mga kapatid niya. Tinanong ko si JP kung kailan pa siya nakauwi. 2 weeks na raw siya. Sabi ko 2 weeks na pala, bakit wala ka man lang pasabi? Sagot ni mama, bakit ko sasabihin, di ba may boyfriend ka na sobrang matured, na akala mo hindi nagkakamali sa buhay? Then I said, mano ka ba? Ba't naman ganyan? Tapos nagpaalam na sila JP. Aalis na po kami. Pag-alis nila, tinanong ko si mama, bakit pinapunta mo sila rito? Si Chelsea pala, birthday sa linggo. Ini-invite kami. Debut. Sabi ko, okay. Birthday pala ng kapatid ni JP. So dumating yung araw na yon at ang sabi ko kay Zaldi, may pupuntahan lang ako. Sinabi ko sa bahay ng mga magulang ko, doon na ako matutulog from Saturday until Sunday. Pero ang totoo, pumunta ako sa birthday ng kapatid ni JP na si Chelsea. Nagkita kami uli. Nakita ko ang mga kamag-anak niya. At ramdam kong hindi pa rin nagbago ang lahat. Nandun pa rin yung closeness namin sa isa't isa. Sa tagal ng panahon, hindi sila nagalit sa akin. Siguro dahil naging parte na ako ng pamilya nila. Kinagabihan, lasing na ako kaya nagpaalam na ako kay JP na uuwi na ako. Pero pinigilan niya ako at kung po pwede mag-usap kami. Hinila niya ako sa loob ng kwarto niya. Bigla niyang nasuntok ang pinto. Nagulat ang lahat ng mga taong nandun. Sa pagkabigla ko, napaiyak ako. Tinanong ko siya kung anong problema niya. Maya-maya pa iniyakap niya ako at sinabing, miss na kita. Sabi ko, JP, may boyfriend na ako eh. Napamura siya. Yun na nga eh. Hindi ka ba makapaghintay? Sinubukan kong maging kalmado. At ang nasabi ko lang ay sorry. Sabi niya sorry? Sorry ha, yun lang. Ang tagal kong naghintay sa'yo, minahal kita ng buong buo at araw-araw iniisip kita, araw-araw lumalaban ako sa pag-homesick ko para lang magkapera ako rito at mapakasalan kita pag-uwi ko. Iyak ako ng iyak na. Pinipilit ko siyang pakalmahin. Pero sabi niya hindi. Huwag ka munang uuwi. Hindi ka na babalik sa kanya dahil nandito na ako at hindi na ako aalis ulit. Sabi ko, uuwi na ako. Maya-maya pa itinanong niya ako. Ano pang kulang sa akin, Pia? Dahil ba hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya mo ko iniwan? Nang marinig ko yun, sinampal ko siya. Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Alam mo, buti na lang nag-break tayo kasi ganyan pala ang tingin mo sa akin. Pagkatapos nun umalis ako.
At hindi na ako nagpapigil pa kahit hawak-hawak niya ang kamay ko. Kinabukasan pumunta siya sa amin. Paalis na ako noon sakto. Tinanong niya ako kung saan ako papunta. Sabi ko babalik na ako kay Zaldi. At ang sagot niya, sa akin ka dapat bumalik. Sabi ko tama na, mahal ko siya. Sabi niya mahal mo siya. Masaya ka ba? Hindi ikaw yan, Pia. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Umalis na ako ng diretsyo pagkatapos nun. Hindi na muna ako umuwi sa amin ng mga 2 buwan. Dan nalaman ko kay mama na aalis na uli si JP papuntang Dubai. Iyak ako ng iyak. Nakita ako bigla ni Zaldi. Tinanong niya ako kung bakit ako umiiyak. Ang sagot ko, may naaalala lang ako. Si JP? Tanong niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Sabi ko, sorry. Hindi ko na lang kasi mapigilan eh. Then sabi ni Zaldi, alam ko naman na mahal mo pa siya. Siguro ang relasyon natin ay isang malaking kamalian kasi pinipilit lang. At ayoko ng ganun. Gusto ko mamahalin ako at ako lang ang mahal. Wala nang iba. Sabi ko, ikaw lang ang mahal ko. Then sabi niya, pero hindi lang ako ang nasa isip mo. Napahagulgul ako. Alam kong mabait na tao si Zaldi. Kayang-kaya niya akong pakawalan kahit mahal niya ako. Sabi niya, siguro ihingi mo na lang ako ng tawad kay JP. Sabay halik sa noo ko. Umuwi ako sa amin ng umiiyak. Tinanong ako ni Mama. Sabi ko sa iyo paiiyakin ka lang ng Zaldi na yan. Sabi ko ako ang nakipaghiwalay. Pumasok ako sa kwarto at nagbihis para puntahan si JP. Pagdating ko sa kanila, nag-aayos na sila ng mga kapatid niya. Tinanong ko si JP, kailan ang alis mo? Next week, sagot niya. Ingat ka ron. Sabi ko, palagi naman? Sabi niya. Maya-maya pa. Bumagsak na naman ang mga luha sa mata ko. At sabi ko, hihintayin kita. Napangiti siya at sabi niya, wag na. Mag-uumpisa na ako ng bagong buhay ko. Then I said, iniwan ko na si Zaldi. Di ba sabi mo, sa'yo ako bumalik? Then sabi niya, Pia, kung sana binalikan mo ko agad nun. Sinabi ko yun. Matatanggap ko eh. Kaso pinamukha mo sa akin na hindi ako ang pinili mo. Sabi ko, ikaw nga ang pinili ko kaya ako narito. Then he asked, sino ba sa atin ang teacher? Mukhang di mo naiintindihan. Sabi ko, JP naman. Hinawakan niya ang mukha ko. At sabi niya, Pia, siguro maganda nga na break na tayo. Kasi mas mag-grow tayo. Tulad niyan, kung hindi tayo nag-iwala, hindi mo malalaman na mahal mo pala talaga ako. Pero hindi mo ako pinahalagahan at iningatan. Wala kang pakialam sa kung nahihirapan ba ako. Sinaktan mo ko. Sabi ko, sorry. Sorry talaga. Hindi ko lang maintindihan yung sarili ko nung panahon na yun. Then he said, ilang beses ko rin hindi naintindihan ang sarili ko nung nasa malayo ako. Pero lumayo ako sa alam kong ikasisira ng relasyon natin dahil mahal kita. Pero ikaw, hindi mo yun nakita.
Nang marinig ko yun, niyakap ko siya. At nagsabi ng sorry. Sabi niya, aalis muna ako, tingnan natin kung pagbalik ko, mahal pa kita. Sa sobrang sakit ng mga sinabi niya, napaupo na lang ako. After 6 months niya sa Dubai, year 2023, masaya siyang mag-post ng pictures niya. Nakita ko yun, kaya nag-message ako sa kanya. Pupuntahan kita dyan. Ikaw bahala, sagot niya. Nagkaka-chat pa kami at nagkakausap. Simula nung sinabi ko sa kanyang pupuntahan ko siya. Nagkakapalagayan na kami uli ng loob. Magka-video call. Not until nag-post siya na meron siyang kasamang babae. At ang caption niya ay Feb 6, 2024. Finally, sinagot na niya ako. Nakatagang babae, in-stalk ko. Matagal na pala siyang nanliligaw. Pero bakit kinakausap pa rin niya ako? Like, what the F? Napachat ako sa kanya, gag pala eh. May girlfriend ka na pala pero kinakausap mo pa rin ako. Sabi niya, sorry. Siguro panahon na para kalimutan na natin ang isa't isa. Gusto kong i-message yung babae pero ano bang karapatan ko? Masaya na siya at ako si tanga na niloko siya na umasang babalikan niya pa ako at mapapatawad na iwang luhaan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kukulitin ko pa ba siya? Paano ang girlfriend niya? Alam ba ng girlfriend niya na hindi lang niya ako basta ex-girlfriend kung hindi best friend niya? Ayoko makasira ng relasyon pero sobra akong nasaktan nung malaman kong may ibang nagmamahal na sa best friend ko. May ibang nag-aalaga na, may ibang umiintindi. Sobrang sakit pero wala na akong magagawa dahil ako ang unang nakasakit. Ano pang gagawin ko? Kakalimutan ko na lang ba siya? O hihintayin ko na lang silang maghiwalay? Kasi baka ma-realize ni JP na ako pala talaga ang mahal niya. Pero mukhang malabo yun. Dahil sa pagkakakilala ko sa kanya, sobra-sobra siya magmahal. Siguro paglipas ng panahon kung kami, ay kami talaga. Kami ang pagtatagpuin ng tadhana. Pero kung hindi, siguro, kailangan kong matutunang tumanggap. Yung tanggapin na hindi para sa atin. At para sa'yo, JP, maghihintay ako. Maghihintay pa rin ako. Hanggang sa ikaw na mismo ang magsabi sa akin na hindi mo na ako mahal. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Pia. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for SPG. As in, super pack ganern secret file. Itago niyo ko sa pangalang Boyut. Oo, isa akong lalaki na mahilig sa gusto ko lang ikwento yung nangyari sa akin last week. So, meron kaming overnight. Then matik na may movie marathon sa aming magtotropa-tropa. So, bumili ako ng Netflix sa isang taga-Fatima. I don't know kung pwedeng i-reveal yung pangalan niya, pero gusto ko lang i-recommend yung Netflix mo, boy! Kasi dahil sa Netflix mo, nakanood kami, pero hindi lang dun natatapos ang lahat. Kaya eto na, ang pet malong SPG Secret Pal. Actually, 4 kami lahat.
Bale, 2 kaming lalaki, tapos 2 babae. Pero yung 2 tropa namin, parang may something na sa kanila. Kaya matik na magkatabi sa sopa. Tapos kami naman, nung isang tropa ko rin na babae, nasa sahig. Kung ano-ano yung mga series na pinanonood namin noon. Hanggang yung 2 tropa kong nasa sopa, biglang pumunta sa kwarto niya. Nasa bahay kasi kami nung isang tropa kong lalaki, so hindi namin namalayan na kaming 2 na lang ang nandoon. Tapos, dun. Saktong-sakto. Type ko pa naman yung tropa ko pero hindi ko pinahalata syempre. Hindi pa kami magkatabi ng tropa kong babae. Pero yung pinanonood naming Stranger Things, thrilling pa naman yun. May nanggugulat. So every time na may dugudug na sound, matik na parang gustong lumapit at tawakan ako. Sakto nung nagising yung bida sa Stranger Things, nagulat siya. And guess what, mga niggas, kung saan siya nakahawak? Woohoo! Naawakan niya si Junjun. Grabe! Nagulat ako. At syempre, dahil naawakan niya na si Junjun, biglang tumayo. Alaga ko yun eh. At tae talaga. Yung reaksyon niya, yung mas natakot, pero hindi lang yun. May round 2 pa. Oops! Dahil nung nahawakan niya, natakot siya. Then bigla siyang bumulong. Ang sabi niya, gusto mo ba? Try natin? Tanong niya sa akin. Ang sabi ko naman, ang alin? Tapos sabi niya, alam mo na yun. So, eto na nga yung pinakainihintay kong nangyari. Nangyari na ang dapat mangyari. Kaya, maraming salamat talaga sa pinagbilhan ko ng Netflix. Bro, Timothy, bili kayo dyan. Legit yan. Salamat sa Netflix mo. Kasi, dahil doon, nakascore ako sa tropa ko. PS, totoo talaga ang Netflix and cute. Rar. Muli, ako si Boy Youth, ang boy na mahilig sa you. Muli, ito po ang aking SPG, as in Super Pack Ganern Secret File. Always your number 1 SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!